Tara, alamin natin ang kwento sa likod ng isang pamilyar na prutas. Ito ang alamat ng pinya. Napansin niyo na ba? Bakit kaya parang ang dami-daming mata ng isang pinya? So, nung unang panahon, sa isang simpleng baryo, dito nagsimula ang lahat. Dito nakatira ang mag-inang sina Aling Rosa at syempre ang anak niyang si Pinang. Si Aling Rosa, napakasipag, pero ang anak niyang si Pinang, ayun, laging pagod. Kaya tuwing may iutos ang nanay niya, palaging may dahilan si Pinang. Pero alam niyo, may isa siyang paboritong linya kahit sa pinakamadaling utos. Araw-araw, ganyan niyang ganyan. Kaya naman si Aling Rosa, unti-unti nang napipikon. Kaya ano na lang kaya ang gagawin ng isang inang na sukdulan na ang pasensya? Isang gabi, sa sobrang sama ng loob, nanalangin na lang si Aling Rosa. Nakiusap siyang sana matuto na si Pinang at sana tubuan ito ng maramong mata. Ang hindi niya alam, may diwata palang nakikinig sa kanyang panalangin. Kinabukasan, paggising ni Aling Rosa, wala na si Pinang, bigla siyang naglaho. Paulit-ulit niyang tinawag ang pangalan nito, pero walang sumasagot. Dumaan ang mga araw, linggo, hanggang buwan, pero ni Anino ni Pinang, di niya nakita. Tapos, isang araw, habang nagwawalis, may nakita siyang kakaibang halaman sa bakuran. Yung bunga ang bango, at yung balat parang may mga mata. At doon, nang makita niya ang mga mata, biglang niyang nalala ang kanyang hiling. Doon niya naintindihan, ito si Pinang, kaya tinawag niya ang prutas na pinya. At yan ang nagpapaalala sa atin ng aral, gamitin ang mata sa paghahanap, hindi ang bibig. Nakakapaisip, no? Ano pa kayang mga kwento at aral ang nakatago sa paligid natin?